Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, nararamdaman ko ang tibok ng puso mo. Ganon din ako. Itong nararamdaman ko, parang isang milagro. Oo nga. Siguro dahil naawakan kong puso mo. Sa gitna ng operasyon. Yung sugat sa pericardium mo at sa right ventricle patuloy ang pagdugo. Yung puso mo, hawak ko sa kaliwang kamay. Tiniin ko ang daliri ko para mapigilan ang pagdurugo. Maraming salamat. Ako nga ang dapat magpasalamat. Nung nahawakan ko ang puso mo ng mga sandaling yun, damang-dama ko ang init na at pagtibok. Naramdaman ko nun, napakaganda. Para bang ang buhay nating dalawa, pinagsama. Nakita kita na Anong nakita mo? nakita kita. May suot kang puting mahabang damit na napakaganda. At tumatakbo sa damuhan. Punong-puno ka ng buhay. Nung sandaling yun, isa lang ang pumasok sa isip ko. Sinumpa ko na iaalay kong kakayahan ko at enerhiya para sa'yo. Nang sa ganon, makita kitang muli na punong-puno ng buhay. At nagawa mo nga. Salamat, nakaligtas ka. Tahana, hindi ka dapat malungkot at manghina. Makakasama sa kalagayan mo kung magiging sensitibo ka at hindi titigil sa pag-iyak. Ha? Ikaw pa rin ba si Officer Mang na nakilala ko? Ikaw pa rin ba si Mang Chaoyang na umaresto sa isang kriminal at sumipa sa mukha ko nung una tayong mag-date? Alam mo, ikaw, kahit kailan ang lakas mo talaga mang-asar. Oh, teka. Galit ka ba? Di ba kasasabi ko lang sa'yo na bawal sumama ang loob mo? Oo, alam ko. Ang haba na ng oras na binuhos mo para sa akin. Iwan mo na ako. Nung nakaraan, palagi akong abala sa trabaho ko. Kaya wala akong oras para samahan ka. Ako rin naman naiintindihan naman kita. Mangako ka sa akin. Kahit na anong oras, kung gusto mo ako makita, ipatawag mo lang ako. Ipipiling ko sa kanila. Pupuntahan kita agad. Baka maapektuhan ang trabaho mo niyan. Hindi. Dahil ikaw ang trabaho ko ngayon. Oras na. May surgery uli ako. 5 lahat ang surgery ko ngayon.
Kailangan mo ng tulong? Hindi na. Kaya na namin ni Louie yun. Teka, ikaw, bakit nandito ka pa? Umuwi ka na, ha? Ayoko. Hindi ako uuwi ngayon. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Para kang anak ko eh. Ha? Nagre-rebelde ka ba? Lalayas ka rin ba sa bahay na may dalang pambatang bag? Naiinggit nga ako sa kanya eh. Dapat matagal na akong lumayas. Bakit ba lahat ng kama dito sa ospital hindi komportable? Hindi ako makatulog na maayos eh. Hanggang kailan mo paninindigan yan? Di na ako tatagal ng isa pang araw. Masyadong bugnutin. Trabaho ka na. Magsabi ka lang pag may kailangan ka, ha? Pahinga ka na. Alam kong madalas kitang tinatalikuran. Hindi yan tama. Alis na ako, ah. Makikiraan lang po. Pakiusap. Bawal na po pumasok. Sasabihan namin kayo pag pwede na. Dr. Wang, ano? Kumusta ang anak ko? Mabuti naman siya. Pero bakit mo pinuntahan kung okay lang siya? Gusto lang po niya ng makakausap. Yun lang po. Kausap? Tungkol saan? Masama na naman bang pakiramdam niya? Hindi po. Maayos po ang kalagayan niya. Ganon? Dr. Wang, ilang dekada ako nagtrabaho sa gobyerno, sa personal department, iba't ibang klaseng tao nakausap ko araw-araw. Marami na akong nakita. Ayos lang, kahit anong lagay, pwede mong sabihin sa akin ang totoo. Kaya kong tanggapin ang lahat. Hindi ako mag-iiskandalo tulad ng ibang tao. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po siya. Ay, teka, wala bang komplikasyon sa operasyon niya? Meron ba? Wala po. Wala naman po Pwede siya mo naman sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kanya. Handa akong makinig. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala pong problema. Wala. Wala po. Dr. Wang, mula nang pumasok ka, inorasan kita. Mula kanina nakatutok ako sa relo ko. 42 minutes kang nasa loob. Abala kayong mga doktor. Gipit kayo sa oras. Malamang may malalang problema kaya inabot ka ng matagal sa loob. Teka, ganun po ba ako katagal? Oo. 40 minuto. Nauuhaw po siya. Kaya naman pinainom ko po siya. Wow siya. 40 minutes mong pinainom? Yung tubig kasi masyadong mainit kaya po nagpa siya akong palamigin muna para mainom niya. Pakiusap, Dr. Wang! Sabihin mo na sa akin ang lahat. Maunaway naman ako at malawak ang pangunawa. Kaya nakikiusap ako, sabihin mo sa akin ang tunay na sitwasyon niya! Ano nangyari sir, sa kanya? Wala po talaga. Sige na po, meron pa po akong pupuntahan ng ibang pasyente. Dr. Wang!
Sige po, ma'am. Tawag lang po kayo kapag nakapagpasya na kayo. Hello, sir. Ha? Naghahanap ka ng apartment? Oo. Ay, tama ka ng pinuntahan. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kahit ano. Gaano kalaki at kung magkano ang kaya. Lahat yan, meron kami dito. Hindi pa kasi ako sigurado eh. Ayos lang. Tumingin ka lang muna. Mamili ka kung anong klase ang gusto mo. Lahat yan, pwede ko ipakita sa'yo. Maraming pagpipilian. Oo naman, sir. Napakarami. Tara. Sige. Dito po. Oy, nagawa naman po namin siyang gamutin agad. Huwag po kayo mag-alala. Oo, alam ko. Pero ang inaalala ko kasi, di professional surgeon na nag-opera sa Kasi kanya. surgeon namin noon may ginagawa. Ay, ganun ba? Salamat. Sige po. Salamat. Nurse? Pwede ba check ang isang to? Ito yung mga gamot. Dr. Joe, Ha? Dr. excuse Lu. lang. Di ba tatay ni Mang Jiao Yang yun? Oo, tama kayo. Ano daw kailangan niya? Tinanong niyo kung bakit si Dr. Wang nagsagawa ng open heart surgery kay Officer Ma'am. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, kinailangan agad maoperahan ng anak niya pero walang available na surgeon noon. Anong sinabi niya? Tinanong niya ako kung graduate na raw ba si Dr. Wang at kung may experience na raw siya bilang surgeon. Nurse, ito yung sa pasyente ko. Aba, ayos din tong beef noodles na to ah. Nakaiwalay ang noodles mula sa sabaw. Malambot din ang karne. Ang daming rekado, hindi tinipid. Sulit to. Sikat ang shop na yan, kaya nagpa-order na ako mula kanina umaga. I-message ko lang si Dr. Lu. Wag na. 3, 2, 1! Ano pagkain natin ngayon? Uy, paano niyo nalaman? Alam ko na dahil nagmadali siyang lumabas dun sa catheter room. Bango. Salamat. Si Yang Ming. Nako, busog na busog sa pag-ibig ang lokong yun. Maya-maya na raw siya. Naku, sayang. Napakasarap pa naman ito. Tingnan yung laman, panalo. Pati ang noodles. Teka. Nabalitaan ko dun sa isang nurse sa ward itong nakaraang buwan. Yung papa raw ni Jiao Yang, pinagtatanong si Yang Ming. Baka nakalata at nag-iimbestiga tungkol sa magiging manugang niya. Yan nga rin ang naisip ko noong una. Pero balita ko hindi naman siya tinatanong tungkol sa ugali at karelasyon, kundi tungkol sa surgery. May problema ba? Tinatanong kung ba't si Yang Ming ang gumawa at kung qualified ba siyang gawin ng surgery. Nagpunta pa siya sa ER para mag-imbestiga. Pagpatuloy niyang ginawa yun, mapapasama si Yang Ming. Mismo. Teka nga muna. Bakit parang di ka apektado? Oh, Rico, ano ba? Master, pinatawag mo ba ako para lang kumain? Ayos lang, busog pa ako. Mamaya na lang. Teka lang. Di pa ako gutom eh. Tikman mo tong tendon. Maganig ka. Ayusin mong kain mo, tapos balikan mo na siya. Sabihin mo, ipaalam na sa papa niya ang relasyon niyo. Para matigil ng pagtatanong niya tungkol sa operasyon. Bakit? Ay, kasi nga, doktor ka ng emergency department. Hindi ka qualified na gumawa ng open heart surgery. Naintindihan mo ba? Tama. Sakaling may masamang mangyari sa kanya, ako mapapahamak. Pero ayos naman ang recovery niya eh. Kaya ayos lang. Kahit na maayos ng kalagayan niya, labag yun sa regulasyon. Tama? Pag dinimanda ka ng pasyente, siguradong tapos ka. Yung papa niya, magiging papa ko rin yun. Magiging manugang niya ako. Ba't niya ako dedemanda? Ikaw talaga napakapurol ng utak mo eh. Sa ngayon ba alam ng papa niyang tungkol sa inyo? Ha? Malalaman din niya. Oo, pero sa ngayon hindi niya alam yun. Tingin niya, isa ka lang sa mga doktor dito, pero mali siya ng akala, ha? Masyado kang mabait at matulungin. Para bang meron kang tinatago sa kanya. Kung akong papa ni Jiao Yang, talagang pagdududahan kita.
Tawag ako ni Dr. Yu. Kumain ko muna. Baka mainip siya. Hayaan mo siya maghintay. Kumain ka. Punta na ako doon. Napakayabang. Hayaan mo siya. Teka, bakit parang walang bawang? Wala Kinalimutan nga mo yata. eh. Ikaw talaga. Akong bahala. Iimbestigahan ko po ang tungkol dito. Aalamin natin ang katotohanan. Sige. Pasok! Mr. Yu. Oh, Hello, Mr. Ma'am. nandito ang papa ni Zhao Yang para magtanong tungkol sa qualification mo para sa surgery. Mr. Yu, di ba pinaliwanag ko na po sa inyo na emergency po yung nangyari? Tama. Nalaman ko na ang buong pangyayari. Niligtas mo nga si Zhao Yang. Tama. Kaya maraming salamat sa ginawa mo. Kaya lang, ganun pa man, gusto kong malaman yung proseso ng surgery. Wala kasi akong impormasyon tungkol sa nangyari sa operasyon niya. Sir, base po sa recovery niya, hindi pa po ba malinaw ang lahat? Naghihilom na nga ang sugat niya, pero hirap pa rin siya eh. Lalo na kapag umuubo siya, nakakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib niya. Major operation po kasi talaga ang open heart surgery. Aabutin po ng mga 1 buwan bago po gumaling. Malamang yung pag-ubo niya dahil yung sagasgas ng lalamunan niya dahil po sa intubation. Normal lang po na may mamaong plema sa ganitong procedure. Base po sa recovery speed, normal naman po siya. Mr. Yu, Ha? ano, narinig mo ba ang sinabi niya? Oh, Sa tuwing tinatanong ko siya, sasabihin niya normal lang lahat, pero siya na mismo ang nagsabing hindi siya marunong mag-handle ng open heart surgery. At wala ro siyang alam ano kang tawag doon? Cardiac ano nga ba yun? tamponad. Tama. Oo, tama. Yun na nga. Sabi niya, yung draining ng cardiac tamponad niya, mabagal daw. Dahil doon, kaya malakas ang duda ko na may diferensya ang anak ko ngayon dahil sa surgical error ng doktor niyong ito. Sinabi mo ba ang mga yon sa kamag-anak ng pasyente? Opo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Dr. Wang. Sa kalagitnaan ng operasyon, may nagawa ka bang surgical error? Nurse Wang, busy ka? Pwede bang mahiram ang salamin mo? Sige na, pahiram muna. Balik ko mamaya. Mataas po ang grado niya. Oo nga. Ayos lang. Hello? Mang Zhao Yang? Sino po kayo? Dr. Lu Qingqi. Ako ang superior ni Wang Yangming. Oo, naalala ko na. Nakita tayo sa child abuse case. Oo. Kakausapin lang kita bilang representative ng department namin. Nung asikasuhin ka ni Dr. Wang sa mga injury mo, mukhang nakagawa siya ng malaking violation dito sa ospital. Kung payag ka at maayos naman ang lagay mo, kausapin sana kita. Ano ba Teka, nangyari huwag ka nang gumalaw. Relax. Gusto lang naming malaman, mula ba nung pumasok ka rito sa ospital, nakaramdam ka ba ng pananamantala? Ibig kong sabihin, yung... Pasensya na. Nasaan na nga ako? Pananamantala. Pakiramdam mo ba sinamantala ka ni Dr. Wang?
Ginamit niya ba ang posisyon niya para pwersahin ka? Hindi ko kayo maintindihan. May nakapagsabi kasi sa amin. Nag-anunsyo raw si Dr. Wang sa ospital at pinagkalat na may relasyon kayo. Ano namang kinalaman nun sa ospital? Ang totoo, ayos lang kung may relasyon kayong dalawa, ha? Kaya nga lang, pasyente ka niya ngayon dito. Kaya ibang sitwasyon. May sinusunod kami na kung tawagin, medical ethics. Kaya tungkulin naming alamin kung anong totoo. Kami... Magkakilala na kami bago pa ako na-admit. Magkakilala? Kung ganon, wala kayong relasyon? Okay. Naiintindihan ko na. Mukhang si Dr. Wang lang talagang nag-isip ng ganon tungkol sa'yo. Nilabag niya ang rules para operahan ka. Nilabag niya ang rules? Hindi ko maintindihan. ER doctor kasi siya. Hindi siya qualified mag-open heart surgery. Ibig sabihin, kapag may mangyari sa'yo pagkatapos ng surgery at kung sakaling sampahan siya ng kaso ng pamilya mo, hindi na siya pwedeng maging doktor habang buhay. Wala kang dapat ipag-alala. Kahit na magkakilala na kayo mula noon, gusto kong sabihin mo sa akin ngayon ang totoo. May persahan bang naganap? Pinilit ka ba niya magkaroon kayo ng relasyon? Ginamit ba niya ang posisyon niya bilang doktor? Kung oo, isa yung matinding paglabag sa regulasyon. Hindi namin yung palalampasin. Kaming bahala. Ililipat ka namin sa ibang medical team agad-agad para sa follow-up treatment. Teka lang, Huwag kang tatayo. Ayos ka lang? makinig kayo sa akin. Doc, pakisabi sa lahat ng superiors. Wala talagang ginawang mali sa akin si Wang Yangming. Wala ring mali sa medical skills at ethics niya. Ayokong palitan niyo siya. Kahit na mag-send ako ng report, mukhang huli na ang lahat. Pero bakit? Pagkatapos, dumating na po ang mga surgeon at tinahi ang pericardium. Totoo, kulang pa nga po ako sa karanasan. At nag-aalala po ako na baka magkaroon ng komplikasyon. Pero hanggang ngayon wala naman po nangyaring masama. Malakas na siya. Tagumpay ang ginawa ko sa kanya. Pwede yung tanungin lahat ng staff na tumulong nung araw na yun. Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Kalokohan. Under mo yung mga staff, syempre hindi sila magsasalita ng masama. Sir, bakit po ba ayaw niyo maniwala sa akin? Wala naman po akong ginawa masama sa anak niyo. Mr. Yu, may nakalimutan akong sabihin. Nung lumabas siya sa ICU department, wala siya sa sarili niya. Tapos tinanong ko siya kung anong nangyari. Iniiwasan niya ako. Walang direktang sagot at hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ikaw ang deputy director, kaya dapat maging tapat ka. Bakit naman maiiyak magsalita ang doktor kung alam niyang walang problema? Pero wala namang... Ligtas naman talaga ang anak niyo, sir. Ligtas, ligtas! Puro ka na lang ligtas! Wala kayong alam sabihin kundi ligtas! Para sa akin, hindi ko yan tanggap! Hindi ako naniniwala! Ayoko maniwala! Kalma lang muna. Pakiusap, huminahon kayo. Si Zhao Yang, napakabata pa niya. Pag nagkaroon siya ng side effects dahil sa surgery, masasira ang kinabukasan niya! Masasira! Masasira ang buhay niya! Mr. Mang, pakiusap po. Huminahon lang po kayo. Relax lang Huwag po mo kayo. hawakan! Ha? Ako na po, sir. Sige, tulong ka muna. Mr. Yu, Bakit? gusto ko malaman ng lahat ngayong araw na ito. Lahat ng ginawa niya sa anak kong si Zhao Yang. Ha? Kung bakit hindi siya makasagot ng diretsyo. Sige na. Magpaliwanag ka na. Dali. Mr. Mang, relax lang, ha? Director, paano po kasi ganito po eh? Bakit ba nag-aalangan ka? Magpaliwanag ka. Mr. Mang, kung sa tingin niyo, hindi ko naasikaso ng mabuti si Mang Zhao Yang, humihingi po ako ng tawad.
Pagdating po kasi sa kanya, lagi ako natataranta. Tama nga kayo na may kakaiba. Wala po talaga ako sa lugar. Nagkataon lang po kasi na... Ano? Ha? Kasi ano? Kasi kaibigan ko po siya. Kahit na, dapat pinaubaya mo pa rin sa iba. Ha? Hindi pwedeng pairali ng emosyon dito. Dapat labas yun sa medical at surgical operations. At kahit sabihin mo na isa yung emergency, pwede mo yung ipagawa sa iba pagkatapos ng surgery niya. Hindi ko siya pwede ipagkatiwala sa iba. At bakit, ha? Dahil mahal ko siya. Ulitin mo nga. Dahil mahal ko siya. Kailangan ko siyang iligtas. Bilang mapapangasawa ko. Teka. Si Zhao Yang, alam niya? Malamang po. Anong sinasabi mong malamang? Alam ba niya o hindi? Mr. Mang, hindi ko po masasagot ng diretso Sagutin mo ako ng malinaw! Nakatayang reputasyon ng aking anak, pati na ang kaligtasan niya! Ang totoo po, siya pong... Ang ibig kong sabihin, sir... Bakit kasi hindi ka magsalita, ha? Madalas marami kang opinion dito. Bakit ngayon nauutal ka? Makinig ka, hindi biro ang kasong ito. Ano bang relasyon mo sa kanya? Ayus-ayusin mo ang sagot mo sa tinatanong niya. Hindi pa niya... alam na bala ko siyang pakasalan. Pero mahal na mahal ko po ang anak ninyo. At naniniwala po akong ganun din po siya sa akin. Naniniwala ka? Paano naman kung mali ka at ikaw lang may ganong pakiramdam? Ha? Mr. Yu, Sir, kita mo kung paano magdahilan ng doktor mo. Sinungaling siya, ha? Palusot niya lang yon. Bigyan mo pa ako ng panahon. Aalamin ko ang katotohanan. Sandali, Mr. Mang. Teka, sandali, pakiusap. Huwag muna kayo umalis. Mr. Mang, hayaan niyo muna sana kami... Anak, bakit nandito ka? Wang Yangming, lumapit ka. Pa, halika na.
Mr. Yu, Sir, pasensya na. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Hindi ko kasi alam na may namamagitan sa kanila. ayos lang. Sorry. Wala problema. Patawarin mo sana Ayos ako. lang. Pasensya na talaga. Tungkulin namin na tulungan ang pamilya ng pasyente, ha? Pasensya na. Paalam. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit siya na-diagnose ng vein thrombosis sa binti? Hindi naman maga ang binti niya. Mataas ang reading tulad sa myocardial infarction. Mataas din ang myocardial markers. Teka, patingin nga. Tingin ko ito ang typical non-ST elevation myocardial infarction. Pero sanhi ito ng blockage sa dibdib. Kailangan makita medical history para ma-confirm. Ang gandang lalaki mo talaga. Titigan niyo ako na mabuti. Aminin niyo, di ba? Ang lakas ng dating ko. Pang Mr. Pogi. Teka, nakasingot ka ba ng katul magdamag? Sa palagay ko, food poisoning yan. Kaya nag-hallucinate na siya. Hindi magtatagal. Sa mental ang bagsak. Sablay talaga kayong dalawa pagdating sa diagnosis. Dapat kasi pinag-aaralan talagang background ng pasyente. At yung pasyenteng yan na nasa harap natin, tingin ko sa kanya nahihibang na. Alam niyo ba kung bakit? Nahalikan siya sa labi ni Mang Jiaoyang. Teka, paano mo nalaman? Yun ang usap-usapan ngayon ng mga nurse eh. Kaya naman pala feeling pogi ang dating mo eh. Hoy, Wang Yangming. Maayos ka nga. Para kang tanga. Napaka-OA mo. Dahil sa halik lang yan. Palibhasa kasi hindi kayo romantic eh. Ikaw, sa tagal mo nang may asawa, nalimutan mo ng pakiramdam na ma-in love. Ikaw, babaero ka kasi eh. Kaya di ka marunong magmahal. Ang tunay na pag-ibig, kapag natatanggap mo rin pabalik ang pagmamahal mo, para ka nakatanggap ng pinakamataas na recognition. Pakiramdam mo, ikaw ang pinakamagaling. Pakiramdam mo, ikaw ang hari. Narinig niyo ba yung mga pinagsasasabi niya, ha? Napakabaduy, hindi ba? Ay, inggit lang kayo. Ganyan talaga reaksyon ng mga taong walang alam sa tunay na pagmamahal. O ano, nagulat kayong lahat sa akin, oh. Ako lang to, ang boyfriend ni Jiaoyang. Pwede ba lumayas ka na sa harapan ko? Baliin ko pa yung daliri mo eh. Baduy! Pangit. Alam ko mas matanda siya sa akin eh. Parang 2 taon. Hindi rin maituturing na young adult. Pero kung umasta siya, daig pa niya ma-in love ang high school student. Nakakailang, hindi bagay sa kanya. Ganun naman talaga siya. Seryoso at nakatutok sa ginagawa niya. Pakiramdam ko tuloy para akong magulang niya. Ayoko masaktan siya. Ayos lang yan. Nakausap ko mismo yung girlfriend niya. Pareho lang silang baliw sa isa't isa. Narinig mo? Yan ang tunay na magulang. Hindi naman sa ganoon. Naisip ko lang, kung ang tulad niya, nakatagpo ng matinong karelasyon, ibig sabihin meron pa akong pag-asa. Nahawa na ng kabaduyan. Doktor, pwede mo bang pakitingnan tong mga kamay ko? Parang bigla kasing namanhid eh. Lahat po ba ng daliri niyo sa magkabilang kamay namamanhid o isang daliri lang po? Sa totoo lang, hindi ko masabi, pero ibang pakiramdam ko. I-close open niyo nga po tulad nitong ginagawa ko. Ha? Parang hindi naman lahat. Ito lang, itong isang to. Alam ko na po. Dahil sa pulse oximeter, malamang hindi lang kayo sanay. I-adjust ko lang po, ha? Aba, Okay na po ba? oo, ayos na. Pag hindi po kayo komportable, magpatulong lang po kayo sa mga nurse. Salamat, Doc. Welcome po. Napakabait mo at maunawain. Doc, naka-assign ka ba dito sa floor na to?
Opo. Bago lang kasi ako dito. Ngayon lang kita nakita. May kailangan pa kayo, Nay? Baka naman pwede kong malaman ang pangalan mo. Kasi interesado ako. Ilang taon ka na? May girlfriend ka na? Nanay, meron na po. Ako po. Bagay kayong dalawa. Sige lang. Usap na kayong dalawa. Naku. Wala ka pang pantay ngayon magdamag. Pinauwi ko si Papa para magpahinga. Ako ba ang gusto mo makita o siya? Siyempre, ikaw. Miss na nga kita eh. Ganon din ang nararamdaman ko. Anak! Tuloy na ako ha. Pahinga ka na mabuti. Hello po. Papa? Nalimutan ko yung tungkol sa gamot mo. Oh, Inom Sige po na. kayo ng gamot nyo, Sige. ha? Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, pa. Oh, bakit? Mataas ang pride ni Papa noon pa. Sobra siya napahiya kanina. Nagtatampo siya. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Mahal lang niya ako talaga. Ako ang pasaway. Pinasama ko ang loob niya. Tumataas ba ang presyon niya? Nakontrol na niya yun 2 years ago. Mula nung ma-ospital ako, sinumpong na naman. Tumaas ulit. Oh, huwag ka nang malungkot. Makakasama sa'yo. Kasalanan ko, Tay. Kung naging matapang lang ako at inamit sa kanya na mas maaga, hindi na sana umirit ang ulo niya kanina. Mr. Ma'am, tapos na po ang shift ko. Mahabang proseso po yan. Ako na po bahala. Sunod na ako sa pila. At saka kaya ko na ito mag-isa. Ito. Ito yung discharge, insurance, at medical. Ito naman yung niresetang mga gamot. Teka, pwede naman po natin i-diretso ito sa pharmacy. Teka, wag mong kunin yan. 2 kopya yan eh. Isa sa amin, isa sa pharmacy. Akin na. Okay. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Bago ka lang ba? Mas alam niya pang proseso eh. Matalino talaga siya. At mas marami siyang alam. Hindi naman. Nahulaan ko lang. Mr. Ma'am, ang totoo po, gusto ko pong humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko po agad sinabi ang tungkol sa amin. Kasi nga po, iisipin yung sinasamantala ko siya. Wala po akong intensyon na sumama ang loob niyo at magalit. Nahihiya po ako sa inyo. Pasensya na po talaga. Ayos. Tapos na ba? Itago niyo yan lahat. Sige po, ako na po magdadala niyan sa pharmacy. Tapos na ang shift mo. Magpahinga ka na.